Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa physical or kinesthetic learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ay tungkol sa physical or kinesthetic learner. Kamakailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang intrapersonal learner, naturalistic learner, verbal linguistic learner, interpersonal learner, pati na rin ang spatial visual learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Pag sinabi nating intrapersonal learner, ito ang mga individual na magaling mag-control ng sariling emotion. Sila ay magaling din sa self-reflection. Pag naman sinabi nating naturalistic learner, sila naman ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. In terms of identifying different types and kinds of animals and plants, masasabing magaling din sila. Sila ay tinatawag na nature smart. Next naman ay verbal linguistic learner. Sila naman ang mga individual na magaling sa wordings. Kaya nilang masabi into words ang kanilang thoughts at mahilig sila sa poetry at journalism. Sila ay maaari din tawagin bilang word smart. Ang sumunod naman ay interpersonal learner. Sila naman ang mga individual na magaling makisalamuha at sila ay maaaring tawagin bilang people smart. Ang sumunod naman ay spatial visual learner. Sila naman ang mga individual na artistic. Sila ay may talent sa photography, painting at sculpting. Ngayon, dadako na tayo sa physical or kinesthetic learner. For a physical or kinesthetic learner, learning is about using your whole body or part of it to understand and process information. Hands-on activities, imitation games can all be used if you are dealing with a physical learner. Pag sinabi nating physical or kinesthetic learner, sila yung mahilig sa TikTok kasi nga magaling silang magsayaw, mahilig din sila sa sports, at tinatawag sila bilang body smart. Physical learners have the following traits. Una, you have a high energy level. Kaya nga gusto mo yung sports kasi laging 100% yung energy mo. The next, you like to touch things to feel their texture. Katulad ng nabanggit kanina, yung mga kinesthetic learner, ginagamit nila yung kanilang katawan o kaya naman parte ng kanilang katawan. Ikatlo, you enjoy spending time outdoor and touching different stuff. Next, you love to role-play and acting out situations. Sumunod, you can mimic other people's action. Next, you have good motor memory and can duplicate something you have seen once. At panghuli, you enjoy sports. May mga tao na ayaw talaga sa kahit anong sports. Kaya if gusto mo na lagi kang sumasali sa sports, lagi ka naglalaro ng basketball, lagi ka naglalaro ng badminton, naglalaro ng volleyball, ibig sabihin baka isa kang physical or kinesthetic learner. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Physical or kinesthetic learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!